Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, as you can see from the title, gagawa ako ng aking overnight oats. By the way, today is January 23, 7:44 na ng gabi. And di pa naman ako nagdi-dinner, pero gusto ko lang tapusin itong overnight oats ko before ako mag-dinner kasi hindi pa naman talaga ako totally gutom. So, ayun, papakita ko lang sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Okay, let's start. So, yung mga kailangan ko for this recipe, first muna is yung mga tools na gagamitin ko. I have here measuring cups and ano tawag dito? Kutsarita. Yan, teaspoon. Hindi ko alam. So, yung maliit na spoon lang. And then, I also have here weighing scale. Kasi may i-measure akong ingredients. Next, ang layo, di ko abot. Next is container. So, I don't have, guys, yung pang-overnight oats talaga na maliliit na bottle. So, for now, dito ko siya ginagawa. Ito plastic, ito naman ay glass. Mas bet ko kapag nasa glass siya. Pero this time kasi, dalawang set of overnight oats yung gagawin ko para hindi ako every night gumagawa ng overnight oats. Gets nyo ba? Next is, syempre, kutsilyo, chopping board if kailangan maghiwa ng fruits. Next is, of course, oats. So, etong brand na nabili ko ay Australia Harvest na full rolled oats. Mas maganda yung ganito, guys, compared dun sa quick or instant oats. Pero ito kasi, yung first try ko ng overnight oats, ay medyo chewy pa talaga siya. Ngayon, medyo matigas siya na chewy. So, ganun siya. I don't know if dito lang sa brand na yun. Pero yun yung na-experience ko with this brand. So, for the fruit naman, wait lang. Magmamangga tayo this time. Last time kasi wala akong nilagay na kahit anong fruit. Let's see if mababago niya yung lasa ng overnight oats. Next naman is maglalagay ako ng yogurt from Pascual. So, ito naman, mixed berries yung flavor niya. Masarap to, guys, yung Pascual na brand. And mura siya compared sa ibang brand. For the milk naman, this is what I'm going to use. Almond milk naman to. Non-dairy and unsweetened siya. And gusto ko din yung almond milk, guys. Nung first time ko itong na-try, medyo awkward taste siya kasi wala siyang tamis. Tapos medyo hindi siya thick. I think we can start na. Teka, paano ko sa inyo ipapakita, guys? First lang muna na gagawin ko is yung mangga muna yung hihiwain ko. Ayun o, mukhang ang tamis ng mangga. For the whole oats, guys, ang nalagay ko ay based dito sa nutrition facts niya. Nakalagay dito, serving size is 30 grams. So, yun yung lalagay ko per container. Dito ko na lang siya sukatin sa cup. So, on lang natin yung ating, yan, lagay natin yung cup. And then, pindutin lang yung tare, guys, para mag-zero siya. Yun. And then, mag-add na tayo ng okay. So, next naman na kailangan natin i-measure ay yogurt. Sa nutrition facts, yung serving size, nakita nyo ba? Ayan, yung serving size niya ay 100 grams and 130 calories siya. Gawin lang natin na tag 50. 50 dito, 50 dito. So, half lang natin. So, same process lang. On din natin to. Tayo dyan. There. Yan, limitin natin to. So, 50 grams, guys. Okay, after that, maglalagay tayo ng milk. For milk naman ay ito, hindi na natin i-weighing scale. Gamit tayo ng, kita nyo ba? 1/4 cup.
Okay, for the mango naman, mag-weigh ulit tayo. Tapos tayo 50. Okay, ito na yung ating dalawang overnight oats, guys. Next naman is, imimix natin siya muna. Hindi na ako mag-a-add ng sugar. Kasi yung yogurt matamis na, yung mangga matamis na din. So, ayan. Mix lang natin. And same dito sa isa. Tayin ko lang yung mangga kasi yun yung in-add natin. Ayan, mix lang para ma-incorporate lahat. Mukhang masarap, guys. Pag may fruits talaga. Ayan, guys. Done na akong gumawa ng overnight oats. Ngayon naman is ligpitan time. So, ito yung pinaka mahirap kapag nagko-cooking vlog ko or nagko-food prep vlog ko. Kasi kailangan mo maglinis after. Okay, so for now, ang gagawin ko is iinitin ko to. I don't have microwave yet. So, sa pan ko siya iinitin. And then, iinitin ko din yung rice kasi tira ko pa ito kagabi. Nilagay ko lang sa ref. And dry na siya, guys. So, ilalagay ko siya sa... Hindi ko siya nilalagay sa nabili kong parang lianera. Ito yung maliit na pan ng Red Chef. Para hindi lang masunog yung rice. Yan. And then, patong ko siya dito. And then, cover na natin. So, let it steam muna for a couple of minutes. And then, after that, yung next naman natin ay iinitin. Itong chicken na to. Sa mismong pan ko na ito iinitin. Ayan, upo-upo muna tayo, guys, while waiting. Kasi gusto ko sa rice mainit. And then, yung dessert natin, ito. Yung buto ng mangga. Yung na to. Ang hang niya. Wala na akong sauce na ginawa, guys. Kasi, masauce naman na yung buffalo wings ko. So, let's eat. Stay muna. Amen. Hey guys, I'm done. Simot. Okay, maghugas na tayo. Bago ako mag-chill talaga ng bongga for tonight, tatidy up muna talaga ako ng unit. Hi guys! So, ayan, tapos na ako magwalis at mag-map ng unit. So, ayun. I think that's it for today's vlog. Siguro, abangan nyo na lang sa mga next uploads ko kung ano yung mga gagawin ko. But, I'm not sure if ma-upload ko nga to eh. If umabot kayo sa video na to at napanood nyo to, even the few minutes lang ng video, I guess, sinipagan ako mag-edit. Pero I'll try to edit just one. Ngayon na. Kasi
wala pa naman akong ginagawa. And maaga pa naman. 9 pa lang naman. So, I still have time. At least, mga 2 hours. Kasi mga max ko 11 PM matulog na. Kasi tomorrow is a Monday. And, yun. Hindi naman ako mag-office siguro bukas. Kaya, hindi din kailangan gumising na maaga. Anyway, guys. I think that's it for today's video. I hope you like it. Kasi, na-miss ko mag-video ng aking sarili. Although, madami na ako, guys, mga na-film na mga bagay-bagay. Pero, ayun, hindi ko na siya i-edit at i-upload pa. Kasi, feeling ko lumang-luma na siya. So, let's pray and hope na ma-edit ko to at ma-i-upload ko, diba? Ayun lang, guys. Be good, everyone. Bye!